Good afternoon, welcome back to my channel. Sa video na ito guys, upload ko sa inyo ang ikalawang anibersaryo ng FPJ's Batang Quiapo, na kung saan guys ay mayroong papasok na mga bagong character sa FPJ's Batang Quiapo. So yun guys, kilalanin nyo ang mga bagong character sa papasok sa FPJ's Batang Quiapo sa video na ito. Ito na. Mga kapamilya, tuloy-tuloy lang po ang selebrasyon ng second anniversary ng FPJ's Batang Quiapo. Ako po si MJ Felipe, ang inyong makakasama ngayong araw, and wag na nating patagalin. Tawagin na po natin ang cast and the creative team behind FPJ's Batang Quiapo. Our writers: Iric Diestro, Miguel Legaspi, Lino Balmes, and the head writer, and Villasis. Or let's call in our brilliant directors. Starting off with Direk Richard Somes, Direk Darnell Villaflor, and Direk Malu Sevilla. Karanasan ng guro, bumbilya lang sa utak, ang kuryente nasa puso, aking tanim at buhay, pangilasungay pag... Now it's time to call in the amazing cast. Judge it, Lorenzo, Nalandas na palabas, di mo kita Brian, Martin, batid niya ang swerte, talino't lakas, ay may pag... Mammoth, Sayang dinasal sa talaan. Mga pasanay bumigat ng kumay. Big Mac, Lahat ganun pa man di yan sapat na dahil lang di mo pa na. Baby Giant, Ang lamang ngayang mapabuti ang lagay sa... Kim Domingo, Umanak, masama sa paningin na mga... Raymond Ronquillo. Bilang mula ka nung sinila. Part of the new cast, let's call in Aldrin John Opila, Tapos nang mapawi ang... Al Opila, and Diana Opila. Siya ay pinagbubulungan. Let's call in Attorney Ray Campanilla, Natatakutan kaya di ka uurungan. one of the OGs, Basilio, Pinagugugulan siya ng kinauukulan. Smugla. Isa sa mga bagong mukhang papasok sa Year 3, Paulo Paraiso. Nakalaban habang ang pinagmula. He's back on primetime, Albi Casino. Saan lalong tumakas. Also part of the new cast, Jillian Vicencio. Makakasama pa rin natin sa Year 3, Ron Martin. Na tagumpay sa kwentuhan. As David Macoy De Leon, Tagat matigas sa Alan Paule, Tuy dami ng dinaan ng luba. Hindi Joel Lamangan, mga pinagkakaisahan para maisahan. Susan Africa, Palag sa mapangliba. Mga balagbag ni minsan ay hindi. Ronnie Lazaro, Sa mundo'y dalawa lang ang tiyak. Mabuhay ng pig. Mr. Tommy Abuel, Tanggol na may nag-iisang pananaw. Na bawal Rosana Roses, sumayaw para sa makal sa buhay. At sa mga naniniwala, itataya lahat. Jake Cuenca, Sana ay madaya at pagod na ay malabo. Pag-iiralin namin Andrea Brillantes, malayo. Basta't natatanawan, tagumpay ay matira matibay. Angel Aquino, Pinilit ang pakatuwin, ipinagkait ang pagkakataon. Miss Shamaine Buen Camino, Nakapaligid ang gasa ngayon. Miss Chanda Romero, Dinidig, lalong lumabit ang pinantay ng panahon. Daigaw ang Juan Rodrigo, di umuurong ang may pusong mapyo. Dante Rivero, Pinakalaban habang ang pinagmulan galakay sa Michael De Mesa, aral na ng karanasan. Lalong tumalas parang patalim sa Miss Celia Rodriguez, kitang gang sama. Kami pagtapos ng pakitang Albert Martinez, kwentuhan. Isang batang Quiapo. John Estrada, Cherry Pie Picache, Christopher De Leon, Miss Charo Santos Concho, Magida sa mga sakit hanggang sama. Kami and of course, the primetime king himself, Coco Martin! Mga kapamilya, welcome po sa tuloy-tuloy na selebrasyon ng second anniversary ng FPJ's Batang Quiapo. At sa pagpasok nila sa ikatlong taon, marami tayong mga gustong itanong no? Saan na pupunta ang kwento ng Batang Quiapo? Paano na dadalhin ang kwento doon sa susunod na yugto ng kanilang top rating action serye? Kasama natin ngayon ang buong team at cast ng FPJ's Batang Quiapo sa pangunguna ni Coco Martin. Hi, Coco!
Hello, kamusta po kayong lahat? Coco, first question, how does it feel to sit next to the cast? Actually, overwhelming para sa akin kasi imagine niyo na mapasama kami, lahat kami, mga baguang mga artista, makasama namin mga veteran actors, mga icon sa industry. Napakasarap kasi hindi lahat ng mga artista nabibigyan ng ganitong klaseng pagkakataon. Saka sarap lang sa pakiramdam na binigyan ng importansya ng bawat artista ngayong araw na to para mag-celebrate ng 2 years ng Batang Quiapo. At sa pagpasok ng mga bagong cast, nandito kaming lahat para ipakita yung pagkakaisa at pagmamahalan namin. Gusto kong kunan ng reaction ni Coco and the rest of the current cast members sa milestones ng FPJ's Batang Quiapo. More than 803,000 concurrent viewers. Yung episode nyo, nakaraan yung nagtapat kayo ni Rigor. Actually, nakakatakot kasi nagustuhan talaga ng mga viewers eh. Yung parang ayaw na nga lang bumalik si Rigor. Hindi, nakakatuwa kasi talaga honestly, pinag-aralan namin yun. Kumbaga, alam namin kung kailan namin papuputukin yung eksena. Inaral talaga namin. Like kami, mga characters, pinag-usapan namin yung gagawin namin. Si Direk Richard, talagang pinaghandaan niya yung eksena yun, production design, lahat. At nakita namin na nagbunga ito. Ang sarap sa pakiramdam kasi na alam mo yung pinaghihirapan mo ang trabaho mo at alam mo na na-appreciate ng mga manonood. Rigor, we wanna hear from you. Actually, MJ, ang isa sa mga gifts ni Coco Martin ay yung talagang ang ganda ng vision niya, no? Parati na, I just have to give the credit where the credit is due. You want me to repeat it? No, I have to give the credit where the credit is due. Isa sa mga gifts talaga ni Coco, ang galing niya magluto. Parating sinasabi yan. Sabi niya, Kuya Jan, gagawin na natin to dahil tingin ko lutong-luto na to. Yung minsan nakikita kami na ginugulpi siya ni Rigor, tapos gano'n. So, perfect timing nung pinalabas namin buong linggo. Hanggang tong talagang that day na Thursday yun, naalala namin na talagang kung saan nakita na kami. So, grabing timing. I think that's a gift na not everybody has, no? Yung gift na yun na ang galing niya tumiming, alam niya kung kailan papalabas, yung gano'n. So, madali lang sa amin kasi ibang cast eh. All you have to do... Timing na pagbaril sa'yo? Ang timing na... Buti na, hindi tumama, no? Hindi, yung ang dali lang for the new cast, no, na dapat pakinggan nyo lang, sundan nyo, at magtiwala lang kayo kay Coco. Yun lang kailangan nyo gawin. Pai? Hindi, una-una, 2 years, sobrang grateful. And sobrang nakaka-proud, thankful that you're included, that you're part and parcel, diba, of yung success. Totoo yung sinasabi ni Jan, lahat kami sumusunod lang. Tapos lahat kami tumutulong lang para mapaganda talaga yung show. Pero yung magic ng storytelling, talagang lahat yon galing talaga kay Direk CM. It never ceases to amaze me. To this day, sa dami namin ito, lahat yan, isa-isang karakter, alam niya yan. At alam niya kung saan dadalhin. Alam niya kung paano itatahi ang kwento. Alam niya yan. Ang isa pang maganda sa BQ family, lahat tulong-tulong. From the staff, down from the utility, mga cameramen. It's really a collaboration. Pinaghirapan, pinag-isipan, pinagtulong-tulungan. So, yun yung nakakapagpasalamat ng sobra and nakaka-proud to be a part of BQ family. I also want to hear Ramon and Tindeng's reaction, no, sa grabing milestones na tinatamasa ng serye. It's been 2 years, no, so I'm getting used to this practice of not improvising because meron kami story na kailangan sundin and lines that we have to follow. We know the character already. We know the background, we know the emotions and the saan pupunta more or less, more or less saan papunta on the day itself. Yeah, you get the material sometimes the night before or the day itself. Bibigyan ka ng kilometric lines but more or less ngayon ko lang na-experience yung kaya kong gawin. And luckily, we have directors that are really patient with us. Binibigyan kami ng time, binibigyan kami ng mga
opportunities to memorize it well and say the lines accordingly. So, more or less, I know what I'm doing now. Nasa 2 taon na eh. So, Yes. talagang nasa sistema na. Alam mo, for a veteran like me, having come from a very traditional discipline na kailangan may script, memorize, tapos yung blocking, kailangan mo sundin, blocking with your co-actors, and then blocking vis-a-vis the camera work. It was a joy to discover another way of doing things, no? Kasi si Direk Coco talaga, ang strength niya talaga is improvisation. Talagang he goes by the feel of the scene when he's there. He goes by the feel of his character. At ang saya lang that there's so much spontaneity and candor sa set. Kaya lang, yun, you have to do your homework kasi we have to know our characters. He expects us to know our character. Kasi minsan naglilinyahan na kayo, take na kayo, biglang may itatanong siya, hindi nyo naman pinag-usapan. Naku, itetest ka niya. Tapos, pag sabi niyang cut, alam mo na talagang character mo. Ganon. But it's such fun because you're working with very professional actors and even the staff, they're so great. Going to the set during a taping day is always a pleasant surprise because you never know what to expect. So for as long as you're professional, alam mo ang responsibility mo bilang isang artista and you work well with everybody, wow, it's Batang Quiapo is really such a great experience. Sa ating mga current na cast members ngayon, kamusta ang experience? You made it! Year 3 na kayo! Di ba? Direk Joel, si Roda, kinukwento ni Coco kanina, humaba talaga ang papel ni Roda. Oo nga, I'm so grateful. Thank you so much for including me in this great teleserye. It's my honor. Magta-3 dekada na akong direktor. Nakagawa na akong mga teleserye na ako ay direktor. Ngayon lang ako nagteleserye na ako ay aktor. Napakasarap pala. Ngayon, hindi na ako tinatawag na direk. Ang tawag sa akin ng lahat ng tao, Roda, 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 Roda. Hindi na si direk, si Roda na. Ganoon kaimportante ang sinasabi ng Batang Quiapo na ang lahat ng taong nakakapanood ay natatandaan nila ang bawat isang karakter na naroroon sa teleseryeng ito. Kaya yung mga bago, wini-welcome namin, marami na rin kayong makocontribute. Ini-expect namin na magaging maganda ang ating teleserye lalo dahil andyan si Coco, andyan ating mga writers, ang mga directors naming magagaling. At humahanga ako sa kakapalan ng utak ni Coco. Diyos ko, pagkadami-daming istorya na lahat sa kanya galing yan. At namamangha din ako sa mga direktor namin na alam lahat kung saan kami pupunta. Maraming salamat po, Direk Malu. Maraming salamat. Kasi hindi ako napapapunta sa action, hindi kasi ako nag-a-action. Saan ka lang napupunta, Direk? Sa drama-drama. Ayun. Malu. Napakalawak ng pananaw ni Direk Malu para sa amin. Nakakapag-discuss din kami sa kanya. Nakikipagtalakayan kami sa kanya kung saan ang pupunta ang eksena. Andyan si Charo, andyan si Cherry Pie, ako, nag-uusap-usap kami. At malawak din ang pananaw ng mga writers. Pinakikinggan nila ang mga suhestyon ng mga artista. Kasi sila ang gaganap, mukha nila ang nakikita. Tama. Di ba? Pero alam mo, Direk Joel, ang parang kanina, habang nagpe-present kanina, no, magkukrus kaya ang landas ni Roda at ng mga gerero? Diba? Yayaman na naman. Ay, ayan na, si Miss Chanda, parang napayes na gano'n na yun. Hindi ko alam kung mayaman na ako, naghirap. Yayaman na naman. Thank you, Direk Joel. Maraming salamat. Marami pong Makoy, salamat. I wanna go to you. Isa ka sa mga kinambumuhian gabi-gabi, no? Parang, ano pakiramdam na nakatawid to year 3? Yung pakiramdam po, bilang alam naman po natin sa generation sa mga Batang Quiapo, isa ako sa pinakabata. Right. Kaya kung naisip po nila maswerte sila maging cast, ako mas lalo kong naisip talaga na sobrang swerte ko. Dahil nag-upisa pa lang ako, nakikinig ako kila Kuya, nasa Silencio kami noon. First day ng Batang Quiapo, sabi lang sa akin, huwag kang ngingiti.
sabi sa akin, bakit direct? Kasi nakikita yung dating Makoy. Kailangan makita natin dito yung iba. Hanggang ngayon, di ako humingit sa Batang Quiapo. Lagi ako nakagagal. Wala pa, ever? Yung ngiti lang na pang demonyo yung nagagawa ko doon. Ngisi lang. Kaya, masarap po sa pakiramdam na yung swerte ko din, at the same time, na-discover ko na pang kontrabida din pala ako. Actually, yung pala, yung masaya pala. Ngayon ko na lang naramdaman ulit from mga love team. Ngayon ko naramdaman na mas effective pala ako na masama tao. At di ko magagawa yun kundi sa paggawa ng karakter ni David na thank you so much talaga. Maraming salamat. Kuya, alam kong nahirapan ka sa akin talaga. Alam ko yon. And sa mga director din na nagtsatsaga din sa akin noong una, sila Direk Darnel, Direk Malu. Kasi gusto ko lang po sabihin sa mga new cast po, ako po yung talagang actor na hindi magsasalita. Kung ano lang sabihin niya sa akin, yun yung gagawin ko. Pero dito, ako mas tinatanong nila, Kuya, tingin mo, anong gagawin dito? Minsan nabibigla ako, wala, nagsumasagot na pala ako sa mga pwede kong gawin. Kaya ganun kasarap maging cast ng Batang Quiapo. At pag nagawa mo yun, sarap sa feeling. At the same time nga, yung pakiramdam pagka-uwi mo kaya sa mga event, hindi na rin makuha yung pangalan ko, David na po. David na. Kaya maraming salamat. Kaya di ko makakalimutan itong Batang Quiapo kung sakaling anong mangyari. Si David talaga, si Makoy, ang original niya, hanggang pilot lang siya. Kinausap ko na siya. Totoo ba? Oo, pilot lang siya. Pero dahil ngayong nakita namin yung pagpupursige, talagang gusto niya matuto, nakita namin yung galing, yung willingness. Ayan, umabot na ng 2 years. Sabi nga namin, may pagkasapusa to. Pag malapit na namin patayin, laging ginagalingan niya, gumaganda. Nangihinayang kami. Kasi nga, di ba, parang sayang naman. Kumbaga parang nakakatulong siya sa show eh. Ang daming mga incident na gano'n, like kunyari si Ma'am Charo, and then si Tito Jaime. Hindi naman namin sinetap yung love story na yun or yung kwentong yun. Tapos one day, nag-text sa akin si Ma'am Charo, pinorward niya sa akin yung parang merong news, parang write-ups. Sabi ko gano'n. Sabi ko, alam mo, nung pinanood kita, kahit ako kinikilig, hindi ko alam kung bakit. Kasi wala sa plano namin yun eh. Tapos after that, nung inaarte na nila, lalo na ni Ma'am Charo, lumawak na ng lumawak. Kaya nga sinasabi ko ang gano'n, depende sa actors. Pag ginusayan mo, ginalingan mo, tatayaan kita ng tatayaan at tatayaan. Right. Kaya gumanda ng gumanda. Kaya nagkaroon sila ng parang love story. Oo. Pero may magbubukas naman yata na bago. So, abangan natin yan. Diba? Si Juan. Eto. Humanda ka na sa love story natin. Are you excited for that, Ma'am Charo? Of course. Yeah. Kailangan tayong magpakilig. I want to go to Kim Domingo naman. Kim, ikaw kasi one of the talagang bago na pumasok sa seryeng to, no, before our new cast members. And you mentioned to me in our interview na ganun din, parang si David. Ang tawag na sa'yo, hindi na Kim Domingo, Madonna na. Yes, totoo po yun. Ayun, actually, usapan po talaga, guess lang din po talaga. And yun din naman talaga yung ina-expect ko nun. Tapos, syempre, nagulat ako and very grateful and honored din. Syempre, thank you kay Direk Coco dahil siya talaga din yung dahilan kung bakit ako nandito. At sabi ko nga, iba talaga ang dating kapag nasa Batang Quiapo ka. Yun talaga yung napatunayan ko doon. Lalo na ako, syempre, alam naman po natin lahat kung saan po ako nanggaling. Nagpapasexy si Kim Domingo. Pero dito, nag-iba talaga yung character. Nag-iba si Kim Domingo. Na ako, miski ako nagulat ako, na kaya ko palang gawin to, matinding action. Na ginagawa lang to ng mga lalaki. Pero ito, si Madonna, talagang, diba? So, marami po akong natutunan din dito sa Batang Quiapo. So, yun. Very thankful po talaga. And syempre, ngayon na mas lumalakas yung Batang Quiapo, lalo na kapag mataas po yung ratings, mas grabe po yung saya ng puso ko, naming lahat. Kasi lahat po ng pinagpaguran ng lahat ng part ng show na to ay talagang nagbunga. Si Osa, nakakwentuhan ko, parang nakwento niya sa akin, Coco, kung paano siya nakapasok sa seryeng ito ng last quarter ng 2024. Osang, go ahead. Sabi kasi ni Coco, sabi ko, wala na ako sa Viva, pwede mo na akong kunin. Sabi niya, hindi, may gagawin ka pa kay Sir Deo after nun, kukunin kita. Hindi ko alam paano ipaparating sa kanya na tapos na ako, pinatay na ako sa kabila. Kunin mo na ako. Nahiya ako talaga. So nagpalipas muna ako ng 1 buwan pa. At saka ako siya tinext na tapos na ako sa Sagrado.
Hindi siya sumagot. 5:32 ng umaga ako nag-text sa aga, di ba? Alam ko gising na yan eh. Hindi siya sumagot. Sabi ko, hala, patay. Wala pa sigurong paglalagyan. Yung wala pang karakter na pwedeng ipasok. Maniwala ka, nung hapon, tumatawag na yung si Louie at saka si Ayla. Taping na ako kinabukasan. Yes! Ikaw, salamat ha. Niyayakap ko nga yan pagka kasi syempre sa aming mga artista, pag sinabing nandiyan ka, marami kang trabaho, ibig sabihin, relevant ka, may nagtitiwala sa'yo, at kasama may dignidad ka. Correct. Diba? Pero, gusto kong kunin yung pagkakataon na to. Kung titingnan nyo, eto tayo mga baguhan, ako tayo daw. Pag tumingin ka dito, dito kay Direk Joel, mafe-feel mo na you're in company of greatness. Sipin nyo yung mga nag-direct dyan, ng mga direktor. Kaya kayo lalo kayo. I-grab itong pagkakataon na to para tingnan kung nasaan kayo. Kasi yung makasama nyo lang sila, feather on your cap yan, sobra. Sa larangan ng teatro, telebisyon, pelikula, eto na lahat yun. So, ayun, nagpapasalamat ako nanliliit ako sa pwesto ko ngayon. Hindi ko nga alam kung anong gagawin na susunod kasi kung ikumpara ko yung sarili ko sa kanila, parang ganito lang tayo kaliit. Pero kasi namamangha ako sobra. Pinangarap mo lang tong cast na to, tapos ngayon makakasama mo sila. So, salamat sa pagbuo ng ganitong kalaking serye. Ay sa Quiapo, aral na ng karanasan, lalong tumagyabo. That is true. No, we are in the company of greatness. You know, the pillars and icons of our industry. Tanungin natin ano ang inyong reaksyon nung kayo unang tinawagan ni Coco to join the team. Tita Celia? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa Batang Quiapo. I'm so proud that I'm here. You said, Rosana, that you're in a company of greatness. Ako, I believe I am a company of thespians. Not only in acting, but their names are highly respected in the industry. Tapos, I have never met someone ayaw dito lahat. Gusto ko namin doon sa Batang Quiapo, lahat na tao. Now I know why. Everybody wants to be in this cast, in this set. You have to be very proud of that, Coco, because I've never met someone na ayaw dito pumunta. Bakit kaya? It is a timing na I told the other side that I am almost retiring. Mag-guest na lang ako, ganun. And when my manager called me, sabi ko, baka hindi ko kaya. I'm not saying acting-wise, I'm talking about age-wise. Well, anyway, I know very well that this show is going to last about siguro mga 30 years. Wow! Oh, look manifesting at the si Tita Celia. The best in the industry are all here. My God, that is the mark of Coco Martin. My God, Coco, what have you done? Sobra ka. Miss Chanda Romero. Thank you. A little trivia. 20 years ago was the last time I worked with ABS-CBN. And I would like to thank you, Coco, for bringing me back here again. I'm so blessed. This must be my 71st birthday gift on February. Sorry. So kanina nabanggit ni Osang na you wanted to call Coco pero nahiya ka. Ako hindi ako nahiya. Kasi when somebody sent me a clip, nasabi niya sa TV Patrol that he wanted to work with Chanda Romero.
Kinabukasan, sandali, sino ang manager niyan? Tawagan natin. Baliktad tayo, lang hiya ako kasi because I've heard so much about him. I know of the success of Batang Quiapo. I know that he does everything. He's top of creative. He's the actor. He directs himself and everybody else. And I wanted to see this guy in action and see it firsthand. So thank you for giving me this opportunity. At sabi nga nila, iba daw ang working style mo. Sabi ni Boyet, you'll get used to it. It's okay, I'll get used to it in 5 years. Thank you, Miss Shanda. Tanong ko lang, bakit wala akong asawa? Ayun. Hindi pa tayo sure. Baka mamaya magkaroon yan. Thank you, Miss Shanda. Sir Dante Rivero. Maraming salamat po sa inyo. Well, palagay ko naman siguro, hindi nyo pa nakakalimutan ng probinsyano. Kasama rin ako ron. Magkasama kami ni Coco. Kaya hindi na bago sa akin ang magiging takbo. More or less, magkakakilala na lahat, nakakatrabaho ko na lahat, halos sila. So, palagay ko it will go smoothly. Magiging magandang relasyon, magiging magandang trabaho. At masasabi ko sa Batang Quiapo is congratulations sa success ng Batang Quiapo. Siguro, palagay ko, lahat ng artista halos gustong makasama sa Batang Quiapo. Unfortunately, hindi naman pwedeng isama lahat ng minsanan. Nakikita ko, inuunti-unti ni Coco na lahat kinukuha ang artista para makasama. I will be so happy to work again, especially sa Batang Quiapo. Thank you very much. Yes! Mr. Juan Rodrigo, we're looking forward to that love team with Ma'am Charo. Ang inyo pong reaction? Una-una, nung tinawagan ako rito, medyo kinabahan ako. Sabi ko, excited din ako at the same time. Tinanong ko yung manager ko, sino ba makakasama ko dyan, makaka-partner ko? Sabi nga si Ma'am Charo daw. So medyo kinabahan ako. Anyway, yung nagkasama naman tayo dati sa Kisap Mata, di ba? Oh. So sabi ko, hindi ko alam kung yung magiging takbo ng istorya natin dalawa. Yun lang, marami ko iniisip. Tapos sinabi rin ni Coco na walang script, yung mga ganyan. So nasanay ako ng medyo may script, pinag-aaralan namin mabuti yung character ko, depende dun sa script. So pagka ganito medyo, paano kaya ang taping na, paano kaya ang dating ng taping, mga ganon. So yun, bahala na. Tingnan natin kung ma-adjust din naman siguro natin. Thank you, Coco, sa pagpili mo sa character ko. Thank you. Maraming salamat. Let's go to the Benito family. Michael De Mesa and Charmaine Buencamino. Nung narinig nyo, gano'n yung inyong mga papel? Nung marinig ko na gano'n yung character namin na nang bubudol kami, actually exciting para sa akin. Kasi akala ko yung kami lang yung usual na mabait, right. The other side, the ordinary family. At seseryosohin ko talaga yung sinabi ni Coco na mag-isip ka ng pwedeng puntahan ng character mo. It doesn't have to be violent, I think. Right. It can be more, di ba? Mas tuso, pero pwede namang ang motivation may value na gusto lang makatulong sa iba or kailangan lang talagang may kainin, something like that. Right. Hindi evil motivated. So parang that's really exciting for me. Maraming salamat. Gabi, nag-a-assignment na kaagad si Miss Charmaine. Ready na kaagad, kasado na. Mr. Michael De Mesa, ano na pong pumapasok sa isip nyo na gano'n na inyong role? Iba. Iba na? Iba. Hindi ko in-expect. Kasi, siyempre sa dating show, drama, action, na binanggit nga ni Coco kanina, dapat 3 days. Yung 3 days, naging 6 years. So, siguro ito, maging 12 years. Diba? Doble. So, hindi ko talaga siya in-expect. Parang out of the blue na yun ang naisip niyang role na gawin para sa akin. Magiging challenge ito for me, although gumaganap din naman ako ng, yung mahirap, pero hindi palagi.
talagang kailangan trabahuhin ng husto. Yun din naman ang paniniwala ko na katulad din ng sinasabi ni Direk CM na the actor has his own responsibility kasi sanay tayo na umaasa tayo sa direktor, di ba, sa trabaho natin. Direk, anong gagawin ko dito? Nakakalimutan natin na as actors, we have a job to do. And that is our responsibility to be able to build a character and to create a role. So, nung na-experience ko yon kay Direk CM sa Probinsyano, dun dun ko talaga naramdaman na, wow, talagang artista ako. At ang kagandahan kasi dyan, artista din si Coco. Kaya alam niya ang sentiments ng bawat artista, alam niya ang heartache, alam niya kung paano mag-isip ang artista, kaya binibigay niya sa'yo. Marami kaming eksena noon na improvise. Sasabihin niya, oh, ito eksena, alam niyo na karakter niyo, uumpisahan ko, tatapusin ko, bahala na kayo. Ganon kami nagtrabaho nun sa Probinsyano. And I'm looking forward. Actually, 2 years ko rin hinintay ito ikukwento ko lang, share ko lang na kung gaano ka-giving ni Direk CM. Nagkita kami one time sa isang premiere night, tapos nag-dinner kami. Kwento-kwento. Tapos nung magpapaalam na, sabi niya sa akin, oh, Tito Mike, eto, na-shock talaga ako. Sabi niya, oh, kailan mo gustong pumasok sa Batang Quiapo? Ha? Never akong tinanong ng ganyan. Bakit ako? Ikaw ang magsabi kung kailan mo ako kailangan. Hindi. Ikaw magsabi sa akin kailan mo gusto. May ginagawa ka pa ba ngayon? Sabi ko, meron Kailan ka matatapos? January. O sige, January. Baliktad, hinintay niya ako. Kaya ngayon na nandito ako, andito ako. At alam ni Coco yan. Nandito ako sa likod niya, palagi sumusuporta sa kanya. Let's go to the... Nakatrabaho na ni Coco dati, pero bagong cast ngayon sa Batang Quiapo, Angel Aquino and Jay Cuenca, mga nakatrabaho niyan. And of course, Mr. Albert Martinez. Angel, ikaw muna. Reaction na tinawag ka ulit to join Coco. Of course, I was so excited. Every day na lang may magtatanong sa akin, nasa Batang Quiapo ka ba? Papasok ka ba sa Batang Quiapo? Parang automatic yun kasi nga ang tagal namin sa Probinsyano. So parang associated na kami kay Coco. But then, every time I would say, hindi ko alam So when I finally heard the news nga na gusto niya daw ako makasama ulit. Yay! Siyempre, sobrang akong kilig kasi he's so hard to please, ha. Nakakataba ng puso na naalala niya ako to play another role in his very important show. He did not ask me directly, but I felt the impact as much, ganon. So, I'm very honored. And thank you for the trust always, CM. I really appreciate it. And I will always honor that trust. Alright. Jake, ikaw naman. Parang ito talaga, deja vu. I know. Hindi, grabe. Like, sabi ko, thank you. Talaga, I'm just extremely grateful to be part of this big, successful project na sabi ko nga, nakaka-humble kasi, you know, it's always difficult to enter a show midway. Pero parang, when you look at the cast, diba? When you look at everyone here, totoo sinabi ni Miss Osang you're in the presence of greatness. And just here alone, dalawang mentor ko nandito, Tito Ronnie and Tito Pen, and then my 2 idols are here also, Kuya Albert and Tito Bo. And then, at the same time, with me and Coco, ang daming taon. Like, I just smiled nung tumawag sa akin, tapos sinabi sa akin, oh, papasok ka na. Kasi nag-flashback sa akin tayong dalawa. Nag-flashback sa akin ng Ikaw Lamang. Nag-flashback sa akin ng Panday. And then it definitely feels like na nag-full circle kami dito. And sabi ko nga parang, I'm so excited. Kasi sa totoo lang parang, dun years in between, as an actor, you grow. Diba? Through experience, through projects, through that. And I'm just excited to experience the best version of Coco Martin. And I'm excited to experience the best version of all the actors here. And thank you. Thank you. Maraming salamat, Jake. Of course, Kuya Albert,
Kala ko magre-retire ka na, sabi mo sa akin eh. Sa interview natin eh. Yeah, well, Retired? yeah. Actually nga, sabi ko pagkatapos ng Lavender Fields, pahinga muna. Right. Spend more time with my kids and my grandchildren. Pero kasi, nag-umpisa to noong 2023 na papasok ako sa Batang Quiapo right after yung isang ginawa ko sa kabilang channel. Kaya lang, meron kaming pending na project na gagawin na tumama sa schedule. So, hindi nangyari yon. Right. And about few weeks ago, pumunta si Coco sa bahay. Sabi niya, Kuya, usap Hindi tayo. ka tinawagan ha, pinuntahan ka talaga sa bahay. Nag-text muna, saan ka? So we started brunch, nag-ending kami almost 1 p.m. Nagkwentuhan na kami. And sabi nga, yun, I want you to be part of the book 2 ng Batang Quiapo. And for a friend that I work with, siguro, fourth na namin project to. Nagpisa kami with Chris, kung tayo magkakalayo. Then, yung Juan de la Cruz and Provinciano, the first one. And Panday, ito. So, mahirap tumanggi sa isang Coco Martin. Na sinabi ko, Coco, semi-retired na ako, pahinga muna. Sabi niya na, Kuya, gawin natin ito mas maganda. So I said, well, I'm excited. I really want to be part of the vision of Coco Martin. And I'm so proud kasi Coco Martin and I started na, tapos ako pa yung nagsasabi sa kanya, ito kailangan para for your career, itong gawin mo kasi it's a good potential. And during that time, nakita ko talaga na he is very passionate and seryosong actor. But I'm so proud from that humble beginning. Coco Martin now is the director, the producer, and a very successful businessman at the same time. And again, sa maraming natulungan sa industriya na medyo nagpahinga na at medyo hindi na pinalad, biglang nagkaroon ng second wind sa kanilang mga career. So, thank you very much. Thank you for helping the industry and we need more Coco Martin in the very near future. Thank you. Thank you, Kuya Albert. Now, I want to hear the young ones. Di ba? Yung mga medyo bagets natin ng mga artista na papasok dito. Albi, Jillian, anong reaction ninyo? Ako, sobrang hindi ko po inaasahan. Sobrang na-overwhelmed po ako nung sinabi po sa akin. Kasi nga po, isang karangalan po na maging parte ng Batang Quiapo. At sobrang excited po ako na ma-experience kung ano po yung mga na-experience ng mga cast po dito. And sobrang happy po ako na parte po ako nito kasi makakasama ko nga po yung mga icons ng industriya. At para sa akin po, isa pong milestone ito sa aking life. And may ipagmamayabang ko na po sa mga kapitbahay ko dyan sa Quiapo na parte na ako ng Batang Quiapo very soon! Yes! Albi, ikaw naman. Ako naman po, sobrang thankful ko lang kay Direk Coco. Thank you po, Direk Coco, sa opportunity. And I promise I won't let you down. And yun nga po, parang everywhere I go din, tinatanong sa akin, Boss, magbabatang Quiapo ka ba? Or kakakabit lang ng internet sa bahay ko, tapos yung mga tao nagkakabit, sabi sa akin, Boss, bagay ka sa Batang Quiapo. Talaga. And then, sabi ko sa kanila, parang, ay, hindi pa ako makakapag-guest dun eh. And then the next day, tinext ako ng manager ko na, totoo. I promise, nagdilang anghel si Kuya Internet Guy. Thank you po sa'yo. Whoever that guy is, good job. Paolo, ikaw naman. Well, ako, I was fortunate enough na naging part ng Provinciano. Okay. Nung tururok ng action para sa TV. So, na-experience ko na yun. So, ngayon, sobrang excited ako kasi alam kong Direk CM, Direk Richard Somes, parang aangat ng todo yung action natin. Nakadikit ka kay Direk Richard di ba? Kaya sobrang excited. Thank you, Direk CM. At we're ready. Iangat natin ang action. Andrea, after mong marinig lahat ng mga naikwento nilang experience nila sa show, what's your reaction? Well, I must admit I am feeling a bit pressured. Pero I am more grateful than I am pressured kasi grabe yung mga kasama ko dito. Nasa starstruck din po talaga ako kasi mga icons po at saka mga skilled veterans at saka talagang nire-respeto yung mga pangalan nila. Kaya kinakabahan ako but at the same time,
hindi ko hahayaan na magpadala ako dun sa kaba na yun, and I'll make sure to put it into good use and make that pressure into motivation to be better. And hindi ko na-expect na, syempre, I am not really at par with everyone here, but with this, I am excited to see kung mag-grow pa ako as an actor kasi iba yung experience dito sa BQ. So excited po ako for what's to come for me, and thank you so much po, Direk Coco. Thank you. Ready ka na mag-action? I am very much ready. Matagal ko na din actually nire-request na gusto ko mag-action. Okay. So, ready ka na rin na walang script? Ayun. Kasi ano din po, lumaki din ako na talagang nasa script ako. Ako yung tipong nung iPad na, like talaga may stickers pa ako, may highlighters ako. Minsan ako din nagkakabisado ng linya ng mga co-actors ko. Minsan kasi talagang nasa script ako naka-base. Parang lagot! Paano to ngayon? Last time na ginawa ko yung improv, parang 3 years old lang ako. Yung, ako lang naglalarong mag-isa sa kwarto. Eh, syempre, nung bata ako, mas super full of creativity pa ako noon, bagets ako eh. So ngayon, mapupush ulit ako na ibalik yung creativity ko nung bata ako. Mapupush po talaga ako dito, and kinakabahan ako, but I am super excited at yan. Ready to go? Ready to go? Thank you, Andrea. Thank you po. Coco, ano yung reaction mo dito? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Itong ginagawa natin to, naghahanap buhay tayo. Ang kailangan natin dito, disiplina. Sa amin dito, may pagmamahalan at respeto. Kaya nga sabi ko, sa set namin, sa show namin, ang number 1 ang bawal, chismis. Ayoko ng chismisan kasi ayoko ng siraan. Pangalawa, yung respeto sa oras at yung respeto mo sa co-actors mo. And then after that, trabaho tayo, galingan natin, and then uwi. Kanya-kanya tayo, and then mabuhay tayo, move on sa kanya-kanyang buhay. Ganun lang kasimple. Ganun lang ka-basic yung ano namin. And then after that, pinagbubuti namin ng pinagbubuti. And then, sa pakiramdam ko, ibinabalik ni God yung lahat ng mga mabubuting ginagawa namin, yung lahat ng paghihirap namin na ginagawa, ibinabalik sa amin ni God dahil nakikita niya yung magandang purpose ng show. Hindi lang parang pang sarili, kundi para makatulong sa maliit na industriya natin, sa buhay natin ngayon. Parang Amen. Amen to that. Salamat, Coco. Now, the big question is, saan na pupunta ang kwento ng Batang Quiapo? Saan na dadalhin yung buhay ni Tanggol? I want to ask the writers, no, and our directors, saan na ba mapupunta ang buhay ni Tanggol? Isa sa malaking bagay na mangyayari kay Tanggol ay yung tuluyang makilala niya yung tunay niyang pagkatao. Okay. At kung ano ang purpose niya para sa mga kalugar niya sa Quiapo. At kung ano yung role na ipiplay niya doon sa greater scheme of things para sa lipunan natin. Direction-wise, sa ating mga directors, ano ba, saan natin dadalhin? O paano bang approach or estilo sa year 3? Direk Malu. Surprise yan eh. But really, with great talent comes great direction dapat. Okay. We have to be able to create beautiful scenes. Kasi, grabe, na-spoil kami ni Coco kaming mga direktor. Binibigyan kami ng playground. Binibigyan kami ng mga artistang masarap katrabaho. And binibigyan kami ng lahat nga ng equipment na gusto namin. Ganun mag-spoil si Coco. That's the leadership that he carries. And of course, he expects gagawa ng magagandang mga eksena. So, yun na lang siguro doon natin ilagay, MJ. With this great talent will come great scenes, diba? Great product, great story na dapat abangan ng mga tao sa bagong yugto ng Batang Quiapo. Alright. Kaya siguro na kinukwento ko nga lagi every time na ini-interview ko. Nangyari kasi sa buhay ko yung nung nagsisimula ako, puro rejection. Kaya sabi ko nga, nung ngayon dumating ako na nagkaroon ng kahit pa paano ng kakayanan na makatulong sa kapwa ko artista o hindi man sa mga artista, sa mga staff and crew, hindi ko pinagdadamot. Kasi
alam ko kung gaano kasakit yung ma-reject eh. Yung hindi ka mabigyan ng pagkakataon. Dumating din sa buhay ko na naghahanap ako ng opportunity. At alam ko na mulat ang mata ko kung gaano kahirap ang buhay. Kaya sinasabi ko nga minsan pag may lumapit sa akin, like kunyari si Andrea, nag-usap lang kami sa birthday ni Tita Cory. Sa, hi, kamusta? Ganun. Uy, sabi niya, pag gusto mo sa Batang Quiapo, gusto mo ba? Sabi ko, sige. Akala niya wala lang yun. And then after that, kinabukasan, inayos ko agad yung script, inayos ko agad yung kwento, pinatawagan ako agad siya. Hindi siya makapaniwala na, kaso lang that time si Andrea may mga schedule kaya hindi natuloy. Sinasabi ko nga na parang kung kaya naman at makakapagbigay ako ng trabaho, hanap buhay, o ito ang magiging daan para umayos ang buhay ng tao, makapagbigay ng opportunity, bakit hindi? Oh, I wanna ask the Opilac family, kayo naman, ano ang inyong reaction na kayo ay napiling maging bahagi ng Batang Quiapo Year 3? Sobrang nagpapasalamat po ako, Direk Coco. Sobrang thank you po kasi sobrang bago po sa amin ito, sa aming family po. And then, ang ginagawa po kami ng mga content, pero hindi po ganito. Kaya sobrang... Pero wala ring script yun. Wala pong script yun, pero iba po ito talaga. Kanina po pagpasok ko, sabi ko, totoo ba to? parang sobrang laking opportunity po, Direk Coco, na binigay niyo po sa aming family po as nagsisimula po sa vlogging industry po. Kaya sobrang, idol ko po si Miss Andrea po sa pagbablog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sobrang na-excite po kami at ibibigay po namin yung kaya po namin ibigay. Kaya Direk Coco, maraming salamat po. Sobrang diba? Lord, thank you po, Lord. Salamat po. Hindi sila yung unang content creators na nabigyan ng chance eh. Di ba? Madami pa during the first season, di ba? And we also have yung mga first-timers sa OGs like si Mammoth, si Big Mac, si Baby Giant, di ba? Sinabi sa akin ni Mammoth during our interview na his life has changed. Sobra. Di ba, Mammoth? Kwento mo sa akin. Go ahead. Sobrang nabago po ang buhay ko. Mula MMA, nag-champion, nag-boxing, naging extra sa artist, naging extra, nakilala, at nagkaroon ng mga sasakyan, business, dahil sa Batang Quiapo, dahil din sa turo ni Direk Coco na sobrang papasalamat pa ako kay Direk Coco at kay God na nabago po ang buhay ko. Nabago po ang buhay namin sa pamilya ko. Kaya maraming salamat po, Direk. We love you. Si Baby Giant, sumikat na. Ito, nakikita ko na talaga sa social media. Sobrang sikat na to eh. Para makita po. So, Direk, maraming salamat po. Isa po sa kinuha niya po. Kasi po, isa rin po akong content creator. So, Direk, thank you po sa At marami rin po yung nabago po sa akin. Thank you po, Direk. Big Mac. Malaking pagbabago po yung nangyari sa buhay ko. From a PBA player na bangko naman ako. Tapos yung role mo dati, ano lang lagi? Ano lang ako, kapre, lahat lang. Tapos, doon nagla-lines, yung mga guesting lang na sa isang mga serye na for taping days sa isa buong. So, ngayon 2 years na ako sa Wow! Yung binigay na opportunity ni Direk na hindi nga ako sumikat na PBA player dahil yun ang pangarap ko eh. PBA talaga ang buhay ko eh. Pero ngayon, meron na akong pangalawang career na bilang isang legitimate na artista talaga dahil lang sa tiwala na ginawa ni Direk Coco. Tapos, syempre dagdag ko lang lahat ng bahay ko na bayaran ko na. Lahat ng bahay? Lahat po ng bahay ko. Wow! At saka, may iba talaga yung perception mo sa trabaho. Kasi, tulad sa aming tropa ng Tanggol, never sa 2 taon po, wala akong na-late sa amin kahit isang beses. Wow. Walang umabsent sa amin kahit isang beses. Kasi sa takot namin, sa isang mali namin, patayin na kami bukas. So, thank you po, Direk Coco. I love you. Direk, love you. Thank you, Big Mac. Si Raymond naman. Raymond, yung mga kotse mo, ha? Yes po. Actually, medyo nung tinawagan po ako ni Coco, sabi niya nga, Mon, sabi niya, kailangan sana kita dito, supportahan mo kami. Sabi niya, kasi mahirap ako dito palagi sa Batang Quiapo, so kailangan ko yumaman. Well, happy po ako dito at naging party po ako ng Batang Quiapo. Ako po isang negosyante, hindi po ako artista.
Pero na-appreciate ko po ng todo ito pong Batang Quiapo dahil po nakikita ko po yung suporta po sa bawat isa po dito sa kasamahan po namin from the staff, sa lahat po ng mga tumutulong po sa amin doon. At nakikita ko po yung respeto, yung pagmamahal po sa bawat isa. At yun nga po, sa lahat po ng mga natulungan pong artista ni Coco, kahit po ako, natutulungan niya po ako sa iba't ibang antas po ng buhay ko. Thank you, Raymond. Attorney Ray! Magandang hapon po. Kung pag-uusapan po ang swerte, baka ako na yung pinakaswerte sa lahat nandito. Hindi po ako artista, hindi ako content creator, wala nga akong Facebook page eh. Kasi all of a sudden, hawak ko itong mic, kinakausap mo ako, may camera pa. Di ba napakaswerte niyan? Siguro for 35 years, I'm in the confine of my law practice. Lagi lang akong nandun eh. Wala talaga akong kamalay-malay dito. Ang kaiksena ko si Ma'am Charo. Nung makita ko si Ma'am Charo, gusto ko na talagang, ayoko na talaga. Sobrang starstruck ako dito, hindi ko talaga kaya to. So iniisip ko na kung paano ako magpapaalam. Babalik na lang ako sa practice. Pero, I don't know, yung suporta niya, grabe. Sabi nga ng iba, hindi ka makakatanggi. Dahil, yung pagkakataon na to, magsama-sama pa yung kahit sinong mga abogado dyan. Ako lang abogado rito. Sorry kayo. Salamat ko. Salamat. Thank you, Attorney Ray. I want to hear from the OGs din, no? Basilio and Smuglass. Ayun, syempre, Direk, maraming salamat. Alam mo yan, alam mo kung gaano ka namin kamahal at alam namin kung gaano mo kami kamahal. Hindi po kami mga artista, mga rapper po kami, kaya nung una, hindi po namin alam kung marunong ba akong umarte o hindi. Pero dahil nga 2 years na ako, ngayon alam ko na hindi talaga ako marunong umarte. Pero magaling po akong gumawa ng kanta. At sila lagi ang kasama ni Coco sa mga out-of-town shows, Yes di po. ba? Bukod po doon, bukod po sa malaking karangalan na mapasama po kami mula sa probinsyano hanggang dito po sa Batang Quiapo. Nagpapasalamat din kami dahil pinagkakatiwalaan kami ni Direk Coco na gawin yung mga soundtrack na laging napapakinggan nyo gabi-gabi bago magsimula yung mga napakagagandang mga eksena para i-condition kayo na eto na, ang Batang Quiapo, papalabas na. At kaya nagpapasalamat kami palagi kay Direk Coco dahil ginaguide niya rin kami bukod sa mga talent namin at nabuksan na mga bagong skills namin katulad nitong pag-arte. Sobrang laki ng ambag niya sa aming pagkatao para mas maging better sa kung sino kami dati. Maraming salamat. Let's go now to Alan, Ryan, and Ron. Ninong ng bayan na ang tawag sa akin ngayon. Ninong na kahit saan ako pumunta ko. Maraming salamat sa tiwala. At sana'y huwag kang magsasawang tumulong sa ibang tao, sa kapwa naming artista. Maraming salamat. Mahal ka namin. Jojit Lorenzo. Pag yung mga tao tinatanong ko lagi kung komedyante daw ako, ngayon iba na yung sagot ko. Action star na ako ngayon. Wow! Dahil lang kay Direk Coco. Maraming salamat. Ako po, sobra po ako nagpapasalamat kay Direk Coco na binigyan niya po ako ng chance. And then, sobrang nagpapasalamat po kaming magkapatid sa kanya na yung tinuro niya po sa amin disiplina sa katrabaho, which is alam naman po natin na sobrang dami niya natulungan, na what more pa po yung naitulong niya sa amin. And then kung isa-isahin ko po lahat na naitulong niya sa amin, baka abutin po kami ng bukas. Anyway, Direk, maraming salamat lang po. Yun lang po masasabi ko. Thank you. Ron. Kuya, maraming salamat po, Kuya. Saka sa binago niyo po yung buhay ko, alam mo yan, Kuya. Mahal na mahal po kita, Kuya. Thank you. Ang sarap pong sumunod sa inyo, Kuya. Yun po. Tsaka sa mga direktor ko po, maraming salamat po sa pag-ibay niyo sa akin. Kahit na alam niyo naman po. Yun po. maraming salamat po. Sir Tommy. Wala po ako masasabi. Kundi ako'y nagpapasalamat lalo na kay Direk Coco for having me in your show. At hanggang ngayon, hindi pa natitigok ang aking karakter. At tungkol naman po sa sinabi na kay Direk Coco, wala po akong masasabi. Sa totoo lang, wala akong masasabi kay Direk Coco. Why? Kasi after 2 long years, hanggang ngayon, hindi pa po kami nagkaka-eksena. Hindi ko pa nakikita ang kanyang estilo. But I suppose the end product
and the ratings will speak for itself. Right. I was amazed at how Direk Coco can direct and can shoot a scene sa gitna ng Quiapo where all the people, alam kong punong-puno ng pulis, punong-puno ng tao ang Quiapo, and yet, when I saw the end product, I was really amazed. Saludo po ako sa iyo, Direk Coco. And so yun lang po ako masasabi. And for the next, I just said 10 years, I hope I'll be able to work with you again and again and again. Thank you. Thank you, Sir Tommy. And of course, Sir Ronnie. Ang sa akin nakikita ko kasi, ang nagiging edukasyon ng ating manonood sa ginagawa natin sa Batang Quiapo. Yung lumabas tayo sa box na hindi na tayo typical na soap. Ang daming, because sa istorya, ang daming twist, nainganyo natin ng napakaramihang mga manunood natin na nasanay na sa isang palaging soap lang na drama lang. Yung ginawa ni Coco talaga, wasak eh. Ang dami, iba-ibang ang twist. Hindi mo masukat akalain gano'n na magiging ending, magiging direction. Kaya nakakatuwa. At nagpapasalamat nga rin ako sa lahat. Sa kay Coco, una-una, sa production, sa pagiging professional ng lahat. Pero tanggapin natin, mahirap ang trabaho eh. Napakahirap. Pero paglabas mo, yung epekto mo sa madla, napakasarap. Maraming salamat. This was in Africa. Sa first time sa career ko, this is the first show na ginawa ko na totally nagre-rely ako on faith. Ang tiwala ko sa iyo. Hindi ko alam anong mangyayari sa character ko bukas, para siyang buhay. Hindi ko alam anong mangyayari, pero awa ng Diyos, tumagal si Nita ng 2 years. Kaya, faith and trust, dahil sa sobrang alaga ng mga production staff, our directors, our writers, at masasabi ko sa mga bagong sasama sa Batang Quiapo, ako nararamdaman ko, ito ang set na punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal sa isa't isa, pagmamahal sa trabaho, dahil mahal na mahal namin ang trabaho. At mahal ka namin, Coco. Maraming salamat. I must admit, medyo nagwalta ako kanina kasi nakita ko si Sir Juan Rodrigo tapos nakita ko si Miss Susan Africa. Siyempre, batang 90s, ang tumatak sa akin, the Mara Clara days, di ba? Parang, sabi ko, buti na lang pala si Tindeng ang ka-love team ni Sir Juan Rodrigo. Love triangle? Pwede ba yun? Ay, Diyos ko, Sus Mariosep. Sir Pen! Ang totoo niyan, ang laki-laki ng pasalamat ko. Yun ang pinagmamalaki ko na nakasama ako sa Batang Quiapo. Kasi napaka-personal sa akin ng Batang Quiapo. Hindi ko na ikukwento. Alam na ng iba yan. Sasabihin ko na lang. Maraming salamat. Sige, ito mo na. 2 seconds. 1, 2. Ayan. Ganon kami sa set eh. Oo, binibigla kami dun eh. Buti naman yung mga director namin, open sila sa suggestions. Kung minsan, rumorolyo na yung camera, meron ka ng ginagawang iba, may sinasabi ka ng iba, hindi sila nagkakat. Tapos pag napanood mo, kasama. Oo, kasama sa edit. Kasi ganun ka laya ang mga artista dito. Sobrang pasasalamat ko kay Coco. Siguro karamihan naman sa inyo, no? Kasi marami nang nag-cover, no? Nagbalita, nag-chismis na nung maoperahan ako, nanghingi ako ng tulong. Sa mga kaibigan ko lang at kamag-anak. Nagulat ako sa tulong ni Coco hanggang makalabas ako. Hanggang nung paglabas ko pa lang ng ospital, Tito Ben, magpalakas ka. Trabaho tayo. Yung iniisip mo, paano ako paglabas ko? Paano yung pamilya ko? Di ba? Tapos, ang totoo niyan, tayo na, 1, 2. At hanggang ngayon, dahil yun lang naman ang programa ko ngayon, itong Batang Quiapo, yun pa rin ang nagsosustain sa akin at sa pamilya ko. Kaya, 1, 2. Napaka-personal. Kaya,
Maraming salamat sa mga katrabaho ko, sa staff, sa crew, sa lahat, sa mga kapwa-artista, pero lalong-lalo na kay Direk Coco Martin. Love you. Thank you, Sir Pen. Maraming salamat. I think everybody got the chance to speak na. Coco, tatlo lang yung parang nangibabaw sa akin eh. Una, pasasalamat nila sa'yo for giving them the chance to be part of your show. Pangalawa, trust the process. Yung parang sistema na minsan walang script, di ba? Na they're excited to try, di ba? And yung pangatlo is parang gratitude nila sa'yo at ano yung reaction mo dito? Marami dito sa ating mga kasamahan ngayon, share ko lang. Sa totoo, like kunyari kay Tito Pen at saka kay Tita Susan, sa totoo lang, dapat tapos na yung kwento nila. Kasi nawala na si Mokang. Pero pinipilit namin gawan ng paraan ng lahat ng mga creatives at directors paano sila itatawid. Kasi alam namin kung gaano ka-importante itong hanap buhay na to. Like si Kuya Julio Diaz, ang daming chance, ang daming pagkakataon na hindi. Like kami, nagpipilitan kami kung paano, nag-uusap-usap kami kung paano namin i-stretch hanggat kayang i-maximize yung karakter. Kasi hindi naman namin tinitignan yung show. Ang tinitignan namin yung buhay ng tao. And then, ang kabila nun, pakiramdam namin lahat ng buong team, dun nabibless. Kaya minsan may mga tinatawag kami sa amin mga actors na, hayaan nyo na. Kahit hirap kami, kahit yung mga co-actors namin, hayaan nyo na. Kasi alam nyo kung bakit tayo nagtatagumpay. Kasi alam ni God, hindi naman ako nagpapaka-religious, alam ni God na may mission tayo. Na kaya tayo may show, hindi lang para magtrabaho, maghanap buhay o magpalabas ng maganda sa gabi-gabi, kung hindi para makatulong sa mga taong alam natin na kahit papano na kinakailangan yung tulong natin. Yun yung nagiging way po. Honestly, yun yung nagiging purpose. From probinsyano, sabi ko nga almost 400 plus na actors ang nag-guest doon. Sabi ko nga, hindi na yung purpose dito na magbigay lang ng hanap na makita eh. Hindi eh. Alam natin kung gaano kahirap yung industry natin eh. And then, ito yung nagiging way na parang dahan-dahan, lalo na, yung sabi nga nila yung veteran actors. Sabi ko, taga nga ako niyan eh. Makita ko lang yan, makasama ko lang yan, na sa akin. Yun yung bonus sa akin as an actor. Pero sabi ko nga, sila rin, ang mga actors din ng mga nakakatrabaho dito, yung totoo, tinutulungan nila ako. Tinutulungan nila ako pagandahin yung show. Sana nakikita rin ng ibang mga producer, ng ibang mga directors na kailangan natin sila para mas mapaganda at mas mapalaki pa ang ating mga proyekto. Coco, ito yung tanong ko. Paano mag-move on si Tanggol? Ang totoong tao, pa naka-experience ng something like that, na nalaman niyang hindi niya ama yun, umapaw yung galit niya sa paghihigante, tapos hindi niya fully nagawa yung paghihigante, it's life-shattering ha. So ako as a viewer, nung pinanood ko siya, paano mag-move on si Tanggol from this moment in his life? Alam mo kasi, yung character ko at yung bawat character namin, sabi ko nga, hindi namin binubuo ng ito yung gagawin nyo. Hindi. Lagi namin sinasabi, dapat sa bawat character, may input ang mga actor dyan. Like ako, sabi ko nga, nung ginagawa namin, yun ako nag-iisip kung anong eksena yung gagawin ko. Doon ko lang binuo yun. And then ako, yung preparation ko rin as an actor, hindi ako nagpe-prepare. Honestly. Bakit? Gusto ko kasi, natural yung mararamdaman ko eh. Kasi pag sinabi ko, iiyak ako dito ako gagawin. Makikita mo, technical eh. Kung ano yung mararamdaman ko, kasi ang ginagawa ko, sumasalo lang ako sa co-actor ko eh. Lalo na kapag, dahil sabi ko nga, kumpiyansa ako na magagaling yung mga co-actor ko. Ibig sabihin, maganda ang ibibigay nila sa akin. Kaya, nagiging maganda rin yung pag-deliver ko ng eksena. Sa character ni Tanggol, ngayon, sa part ko, ako at si Tanggol, siguro dyan mga 70% ng pagkatao ni Tanggol, ay ako totoo yun. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya gumalaw, kung paano siya nilalagay ko yung sarili ko doon. At ako, bilang si Coco, na si Tanggol, ngayon, dahil hindi ko pinatay si Rigor, kasi dala lang ng galit yun eh. Pero deep inside, kahit anong sabihin mo, yan tao, kahit na si Tanggol na marami nang ginawa ng mga krimen o nakapatay na ng ibang tao, pamilya pa rin ang tingin niya sa tatay niya. And in the same time, sa sobrang galit niya, napilitan siyang barilin para ma-release lang o mailabas yung galit niya. Ngayon, ang karakter ni Tanggol, mag-move on na yan para hanapin ang totoong pagkatao niya.
hanapin ang totoong tatay niya at i-discover kung sino talaga siya at ano ba yung bagong mundong haharapin niya. At sa panibagong mundong haharapin niya, marami siyang mga karakter na makakasalamuha at ang mundo na naghihintay sa kanya kung paano niya mapagtatagumpayan ang laban sa buhay niya. And on that note, Coco, please invite everybody to catch Year 3 of Batang Quiapo. Sa lahat po ng mga nagmamahal, sumusubaybay sa Batang Quiapo gabi-gabi, sana po supportahan nyo kami from Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Papasok na po kami ng Year 3. Sana po nandiyan pa rin kayo para supportahan kami. At sinisigurado po namin sa inyo na gabi-gabi bibigyan namin kayo ng magandang palabas, magandang ng inspirasyon. At sinisiguro ko sa panibagong mga karakter na papasok ngayon, mas magandang kwento, mas ma-action, mas madrama, at mas kakaibang kwento ang ihatid namin sa lahat ng ating mga manonood. At maraming salamat po ulit sa inyo lahat. There you have it! The cast of FPJ's Batang Quiapo. Thank you so much for watching, and we'll see you every night on FPJ's Batang Quiapo on Primetime. Maraming salamat po! Pinantay ng panahon Daig ang mga liyon Lagi uhawat gutom Di umuulong o may pusong sa mga sakit hanggang sa makamit pagtapos ng pakit ang matamis na tagumpay sa kwento ng isang bata. Na palaban habang ang pinagmulan galakay sa Batang Quiapo. Aral na ng karanasan lalong tumalas parang patalim sa Batang Quiapo. Manhid na sa mga sakit hanggang sa makamit pagtapos ng pakit ang matamis na tagumpay sa kwento ng isang Batang Quiapo. Na palaban habang ang pinagmulan galakay sa Batang Quiapo. Aral na ng karanasan lalong tumalas parang patalim sa Batang Quiapo. Manhid na sa mga sakit hanggang sa makamit pagtapos ng pakit ang matamis na tagumpay sa kwento ng isang Batang Quiapo. Na palaban habang ang pinagmulan galakay sa Batang Quiapo. Aral na ng karanasan lalong tumalas parang patalim sa Batang Quiapo. Manhid na sa mga sakit hanggang sa makamit pagtapos ng pakit ang matamis na tagumpay sa kwento ng isang Batang Quiapo. Yan guys, inyo napanood ang ikalawang anibersaryo ng FPJ's Batang Quiapo. So yun guys, kung gusto nyo yung video na ito, please like, share, and subscribe. I-click the bell icons pag matitid kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Bye!